Napakaagang morning po sa lahat po ng followers ni Kirandad Motovlog. Si Brian po ito at kasama natin of course si Riz, and samahan niyo po kami sa ating episode for today. Pabiyahe po tayo papuntang Nasugbu, Batangas at magbi-beach tayo dun. So tara, let's! So yun na nga, napakaaga nating umalis ng bahay, no? As in, parang sa pagkakatanda ko 4:30 AM pa lang bumabiyahe na kami ni Kid. And this is the perfect time po para matesting natin yung ating QJ Motor ATR 160 sa medyo malayo ang biyahe. And medyo may kabigatan po tayo ngayon, no? So imagine ako po, 74 kilograms plus yung aking boots, yung pantalon, yung padded jacket, siguro roughly mga 77 kilos ako. Sikid naman ganun din, naka boots din siya, naka leather boots, naka pants, and same padded jacket. So siguro roughly mga 60 kilograms po si Kid. And not to mention yung ating K3 racket na alam naman ng ating mga fellow ATR 160 na merong ganyang bracket, no, na napakabigat din nitong bracket na to. So it's averaging around 6 to 7 kilograms. Wala pa yung top box. And of course, syempre may top box tayong dala-dala ngayon, and punong-puno yung ating top box dahil medyo malayo-layo nga yung ating pupuntahan, no? So talagang masusubukan natin ang tatag nitong ATR 160 ngayon. So first, open natin yung app na para din sa ating QJ Motor. Ayan. Long press lang yung enter, mga 2 to 3 seconds, tapos ayan. Actually meron na siyang sarili niyang map, however hindi po natin ginagamit tong map na to kasi medyo paano ko ba sasabihin, medyo kulang yung data niya, no? So pagka magsa-search ka ng mga places, most of the time hindi siya lalabas. So ang mga naka-store lang na data dito is streets, street names yun. So you have to know the street names para ma-set mo siya. So ayaw natin yung ganun kasi most of the time ang sinesearch natin is pangalan ng mga establishments, diba? So yun, ang ginagamit natin is nag-mirroring projection tayo. Ayan, mirroring projection. So ayan, nakikita natin sa screen, naka-mirroring na siya. And gagamit tayo ng Google Maps. So ang gagawin ko dito, para maitabi natin tong phone at may charge natin habang bumabiyahe, i-horizontal ko siya. Yan, horizontal. Tapos ilalak ko. Dito turn off ko yung kanyang auto, ano ba tawag doon, orientation niya. So kahit na iganyan natin siya, hindi siya babalik sa portrait mode. And then bababaan ko yung brightness niya kasi itatago natin. So gagawin natin is ilalagay natin to dito sa may bulsa na may charger. Dito nakakuha dito. Ayan, ilalagay natin siya, sasaksak ko para nagcha-charge na siya, and itatago natin. Ay, napindot yung ano. Ayan, itatago natin siya sa loob kasama yung charger. Ayan, so nagcha-charge siya habang bumabiyahe tayo. So hindi siya na babawasan ng, or nadadagdagan pa siya ng battery. And isasarado natin. Okay, so as you can see, yan, naka ano pa rin siya, no, naka screen mirroring pa rin siya kasi hindi natin pinatay yung cellphone. Yan, so nasa tapat na po tayo ng Quiapo Church.
So stop over muna tayo kasi inaantok daw si Kid. So bumili muna siya ng kape niya para medyo magising-gising daw siya. And ayan, medyo maliwanag na, no? So sumikat na yung araw and currently nasa bandang Cavite na po tayo niyan. And eto na po tayo, nasa Ternate na tayo. So paakit na po tayo ng papuntang Cabiang Tunnel. Yan o, Ternate, Cavite. At dito na po nag-uumpisa yung mga twisties paakyat ng Cabiang Tunnel. So napakaganda na po ng tanawin dito, talagang probinsyang-probinsya na. And mag-e-enjoy naman talaga dito yung may hilig sa bangkingan. And nasa loob na mismo tayo ng Cabiang Tunnel and sobrang na-miss natin yung big bike natin kasi hindi tayo maka-rev bump sa sa loob ng tunnel dahil wala naman tunog yung ating ATR 160. Look, Batangas, Dali Supermart or grocery. Yan. So bili lang tayo ng mga konting pwede nating kutkutin habang nasa hotel at nasa resort. Parang ang sarap oh. Ha? Strawberry. Lumpia Shanghai.
Paborito ko. Gusto mo? Sa iyo. Ano na lang po? Hindi nga yun. Puno na yung top box namin. Tapos meron kami nadaanan na sobrang daming twisties at ang gaganda rin ng twisties at the same time ang ganda ng pagkakagawa ng kalsada. So papunta ito sa Tali Beach na talagang target namin puntahan dito sa Batangas. And ayun, sobrang nagulat kami and natuwa kami doon sa ganda ng kalsada. And ito na yung entrance papunta sa Tali Beach and unfortunately ngayon lang namin nalaman na sa loob pala siya ng subdivision and para makapasok ka po kailangan meron kang kakilala sa loob na mag-a-accompany sa'yo papunta dun sa Tali Beach. So, ayun na nga, to cut the story short, hindi po tayo nakapasok ng Tali Beach dahil wala naman tayong kakilala dun sa loob ng subdivision. So, napakalaking disappointment kasi talagang nilulook forward ko na makapunta dun sa beach na yun. Ang dami ko ng mga vlogs na pinanood tungkol dyan sa Tali Beach and napakalaking disappointment talaga. So, anyways, ayan, nagpatuloy tayo sa ating pag-ride and naghahanap na lang tayo ng mapupuntahan na ibang beach dito sa may katabi lang din ng subdivision kung saan nandun yung Tali Beach. Road left traffic. Make a U-turn, then turn left. Panusutan po ito. Panusutan. Dito po ba yung ano, yung may diving spot? Yung Diving spot po. Apo, yung talunan. Tali Beach po, yung Sa Tali po yun. Kaya Pero lang po, hindi po tayo basta-basta nakapasok diyan. Dahil private subdivision po 'yan. Private beach. Ano po yun? May magbo-booking ka? Ganon? Hindi po. Dahil yan kung po private subdivision po yan. Mga homeowners po ang kundi yan. Okay. So hindi rin kami makakapunta po doon. Dito po sa Panusutan. Makakakuha po kayo doon. Kaya lang, magbabangka po kayo. Magbabangka pa. Opo. Tsaka hindi po kayo mismo makakatabi po doon dahil sisitahin din po kasi makikita nyo lang yung located, yung location. Pero hindi po kayo makakaakyat para tumalon. Okay. May iba pa pong mga resort dito, beach? Sa resort po, madami po din yung resort. Yun pa naman yung gusto kong puntahan. Dito kaya try natin dito sa ano. Sige, thank you po. Sige po. Sige na, di naman yata kayo paparking, di man yata kayo papabae. Naman. Ha? Paparking ako sa babae. Sutan? Oo. Doon din talaga ang daan. Nakapit sa daan na. Ito yung ano ang pangalan yan?
So, eto, hanap tayo ng tsinelas na mura lang. Yung disposable lang, pang beach lang natin. Ate, magkano po dito? Ito, 100. 50. Nak? Mat? Mat? Ito na lang oh. 50. 50. Pwede magkano? Or papasok. Saan po pwede mag-inquire? Pasok po kayo. Dito po. Di ka nak. Inquire tayo. Saan yan? Dito. Saan dito tayo sa Perna Beach Resort. Eto. Day tour. Day tour lang po. Ito na ko. 200 per head. Tapos, hindi naman tayo magre-rent ng ano na, no? Dalawa po. Pwede naman po sir, entrance na 200. Yun, no? Ano, dito na lang. Check muna natin. Halika. Miss, check lang po namin yung ano. Halika. Yan, so, 200 yung per head entrance fee. So, hindi naman natin kailangan rent ng cottage kasi ang lapit lang nung hotel na kinuha natin, para mga 5 minutes away lang. So meron siyang pool, ayan oh, ganda. Tapos ang ganda ng ano nila, ng kainan nila, ng dining area nila. Resto, bale, inuman din, yung mga nagsaserve yata sila ng alcohol. Tapos may additional pa na pool pang kids yata. Ayan o. Ganda. Ang ganda. Ayan. Ito yung pinaka beach area. Ganda rin yung ano, buhangin. Pino rin pero black yung kulay niya. Pero morning. Gusto kayo mag-island hopping? Ano pa? White Sand Beach, island hopping po. Nako, ano lang po kami, budget lang. Oo. Day tour lang kayo, boss. Oo. Naghahanap nga kami actually nung pinakamura lang. Gusto yung cottage, tapos may bumba, walang swimming pool. Alin po? Cottage lang. Saan po dyan? Doon, sa kabila pa. Magkano ang cottage? Dito na lang tayo kung gusto nyo para malapit. Layo-layo yun. Dito po magkano? Dito? Hindi, dito po. Dito, mura lang. Sama ko po kayo. Yan. Andito yung ano namin eh. Para pag dito na kayo may Click check natin. Yan, so titingnan muna natin yung cottage na Pare-parehas lang naman yung sinasabi ni Kuya. Para baka mas makatipid tayo dun. Kuwato. Dami kuwato. Dito kay Kunsya. Sinasabi ni Kuya. Tapos yan. Mga cottage. May CR din tayo dyan. May CR na din Siya po. na lang po yung kausap natin siya. Morning po. Sir, magkano po sa cottage? Overnight ba kayo? Hindi po, day tour lang. Ayun, yun doon sa malipit na. Magkano po Tingin dyan? nyo na lang 600. 600 po. May motor ba kayo? Meron po, may dala Nasaan ang kami. motor niya? Andun pa po sa Dito nyo na lang ipark, malapit dito. kabila. Check po muna namin kasi naghahanap kami ng ano yung pinaka magugustuhan po namin. Okay. Apo. Balik po kami. Thank you po. Ito na ko 600. At least may cottage na tayo. Doon kasi pagka ano tayo doon, pa may banlawan na rin po. Ayun, may banlawan na rin dito, nak. Kasi doon pag nagbayad tayo ng 200 per head, di ba? Wala tayong ano nun. Wala pa tayong cottage nun. Kaya lang, yun nga rin iniisip ko. Hindi naman natin din Kailangan yung cottage. parang kailangan mag-cottage no? Saka may hotel.
Oo, may hotel naman tayo. Doon na lang, no? Iniisip ko nga kanina yung may likuan doon na wala namang resort. Baka libre lang doon. Kaya dyan na lang, at least may swimming pool din, no? Dyan na, mura lang naman, 200, no? Crush ka pala na, no? Natanong yung pangalan mo. Para hindi na mag-aayos, ha. So kukuha muna kami ng damit na pang langoy namin. Tapos ito yung tsinelas na binili natin sa palengke. 50 pesos each. Yan, disposable slippers. Ang dami ng mga pusa. Meow. 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 Ito medyo masungit ng konti yung torty. Punta tayo dito sa beachfront. And guess kung anong dala-dala ko. Woo! Lamig. So best time, uminom ng beer. Isa tabi ng dagat. You know? Solid. Ganda. Dito tayo. Eto, dito tayo nako. Ang sarap sana doon, nak, no? Yun yata yung Fortune Island, eh. Ayan. Yun lang naman yung island na... So eto, chill lang muna kami habang nandito kami sa may dalampasigan. So ayan, shot lang konti, pahangin, and picture syempre. So maya maya siguro maliligo na rin kami doon sa beach and sa dagat, I mean. And after siguro nun, tatry din namin maligo doon sa pool doon sa loob ng resort. Time check 12:17. Ang lamig ng nak na tubig. Malamig yung tubig. Malamig yung tubig. Sobrang ko nun, sobrang sakit ng dibdib ko nun. Ito yung ating pancit mix bihon at canton. Ayun na dito na.
So, ito yung lunch natin ngayon. Pansit. Mix pansit. Bihon at canton. And yung amin palang pinag-swimmingan ay nabanggit ko naman na kanina yun. Ang pangalan niya is Berna Beach. Yan, Berna Beach Resort. So, located siya at Apasible Boulevard, Barangay Bukana, Nasugbu, Batangas. So, doon sa mga interested, yan. Maganda po yung nag-scout naman kami dito. Tiningnan din namin yung ibang mga resort. And ito yung pinaka nagustuhan namin kasi maganda yung ambience dito. Malinis siya, mukhang tahimik. Maganda yung mga facilities. Yan, kamukha niyan. Yan, pinakita na natin yan kanina dun sa nung pumasok tayo. So meron siyang malaking parang kainan at bar. Pwedeng uminom. And yung menu okay naman. Not the best menu. Not the best pagdating din sa dami ng bar yan. So that's about it for our episode for today. Salamat po sobra sa mga sumusubaybay sa aming Muntin channel. So we'll see you in the next episode. Peace. Bye.